Aarangkada na po ngayong umaga ang protest caravan ng ilang transport group laban sa mas mataas na multa sa mga traffic violations, kabilang ang kolorum. Yan ay sa kabila ng pagpaliban ng LTFRB sa mataas na multa para sa masakyan out of line o yung wala sa ruta. Paninindigan daw po ng grupo na posibleng maging mitsa lang ng pangungutong ang bagong patakaran. May live report ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Igan Rhea, sa mga sandaling ito ay nakikita na natin ang mga sasakyan na inihanda ng pamahalaang lungsod ng Quezon City. Ito'y para umalalay sa mga posibleng ma-stranded na mga pasahero. Kaugnay nga nitong protest caravan na isasagawa ng iba't ibang transport group ngayong umaga. Ito nga po ay bilang protesta sa pagpapatupad ng panibagong mga napakatataas na multa sa mga violation sa ating mga pampublikong sasakyan. Sa kabuuan, may mahigit 100 barangay vehicles ang kanilang ide-deploy para sa mga pasahero. May mga bus din at may mga coaster para sa ating mga commuters na posibleng ma-stranded. Kahapon po ay nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng transport groups at ng LTFRB. Ano kaya nangyari sa dialogue na ito at bakit natutuloy pa rin itong protest caravan na ito? Kaugnay po niyan, kausapin natin si Ginoong Efren De Luna, siya po ang presidente ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO. Kaya Efren, magandang umaga po sa inyo ulit. Magandang umaga naman, Bad. Ano ho ang nangyari doon sa dialogue nyo kahapon kay Chairman Hines? Natuloy pa rin po itong protesta, mukhang wala ho kayo na pagkasunduan kahapon. Number one ay kami mismo ang humiling ng dialogue para pag nakikiusap sana namin na pansamantala ay ihinto muna yung pag-implement sa araw na ito. At bukas naman yung palad namin dahil ang panawagan lang naman namin ay moratorium na lalong pag-aralan pa natin bago natin i-implement. Pero mismong si Chairman Hines na nagsabi na wala na raw siyang magagawa, kundi dapat ay ipagpatuloy na itong kanilang patakaran sa araw na ito. Okay. Para lamang po sa kapakanan ng ating mga manonood, ang pagkakaintindi po kasi ng marami, itong JAW na ito, itong administrative order na ito ay para sa proteksyon ng mga lehitimo na hindi kolorum, yung mga legal. At bakit po kung legal naman kayo, ano po bang kinakatakot niyo dito sa JAW na ito? Ano po ang inyong tinututulan dito sa administrative order na ito? Number one, kasi nako-concentrate lang tayo sa salitang kolorum at nakatali lamang tayo sa salitang out of line. Pero ang katotohanan po nito, halos lahat po ng traffic violation ay mga nakapaloob dito. Hindi lamang pinag-uusapan dito yung out of line. Bilang katotohanan, kami po mismo ang nagpatagal na namin inihiling na alisin na talaga yung mga kolorum. Kaya nililigaw lamang po ng ating pamahalaan na kino-concentrate lamang sa kolorum tapos black propaganda nila na parang ang dumarating ay bakit kami ay ayaw na alisin ang kolorum. Parang pinagbibintangan pa kami na may mga hawak kaming kolorum. Hindi po totoo yun. Ang atin lamang bilang katunayan natin na nagkakamali at hindi pa tama na ipagpatupad itong JAW na ito, ayun lamang na out of line na sinasabi nila ay inalis nila at binigyan pa ng 100 araw para pag-aralan. Sa makatuwid, inaamin nila na may kakulangan talaga yung tinatawag natin na pag-aaral o information, etong JAW na ipinatutupad siya ngayon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang kabalian pa nila dahil hindi nagkaroon ng tamang consultation yan, yung tinatawag na illegal signboard. Nung araw, yung illegal signboard, pag naglagay ka ng signboard dito sa ating sasakyan, may violation ka. Pero ngayon iba po kapag wala ka raw signboard, may violation ka. Sa makatuwid, hindi nila naiintindihan yung iba't ibang uri ng mga kalakan na nakapaloob doon sa traffic violation. Isa pa po, bakit ang nakikita lamang nila ay yung mali ng aming sistema ng mga violation sa traffic? Ang tanong natin, ano ba yung sinusunod namin sa traffic? May mga nakalagay ba information sa traffic o wala? Dapat nakikita yun. Ito, ngayong umaga po magkakaroon tayo ng protest caravan. Mga ilan po ang inaasahan natin at kung sakali po walang kahinatnan itong protest caravan natin, ano po magiging susunod na hakbang ng mga transport group? Kitang-kita po natin na direkta po tayo nakikipag-ugnayan sa gobyerno at bilang katunayan nga po kahapon ay kami lang rin ang humingi ng dialogue kay chairman pero wala pong ginawa. Kaya itunuloy po natin ang caravan. Ngayon po ay yung caravan namin ay hindi lamang po isang organisasyon yan, kundi nagsama-sama na po ang lahat ng uri ng transportasyon. Kung sakali na ito po ay hindi pa ginawa ng pamamaraan
sa pamamagitan lang ng pansamantalang pagtigil ng JAW ay mapipilitan po at nakahintay na po sa buong mga region yung tinatawag na panawagan transport strike. Maraming salamat po, Kaya Friend. At tulad nga po ng ating naging paalala kanina sa ating mga commuter, medyo agahan po natin ang alis natin ng bahay ngayong umaga dahil inaasahan nga po ang pagbara sa mga malalaking kalye dito sa Quezon City, partikular dito sa Quezon City Memorial Circle, patungo po ng East Avenue. Yan po ay daanan ng mga PUB, Public Utility Buses, at patungo naman po ng EDSA southbound patungo sa Ortigas sa tanggapan ng DOTC. Yan po ang aasahan natin mga pagbara ngayong umagang ito. At yan muna ang ating ulat mula dito sa Quezon City Memorial Circle. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ivan Marina.